Dapat objective ang history. Battle of the death between PRRD and PBBM. PRRD was kidnapped and imprisoned by BBM admin for life and for death, while PBBM is sick condition but doesn't allow real condition to the public. Alam nyo, sa totoo lang, halimbawa po sabay sila, no? Yung isa po, masisiyahan tayo. Yung isa, iiyak tayo. Magdadalamhati ang Pilipinas. Pero yung isa po, pag natigok, magdidiwang ang buong Pilipinas. Yun po pagkakaiba, no? Ang sakit siguro, no? Ang sakit siguro na nagdiwang ang buong bansa nung natigok ka. Si Auntie Claire din, historical, pinakaklaw na tagapagsinungaling ng palasyo. Boss Bads, yung mga loyalista noong 2022 elections, sinasabi nila na dahil in-endorse ni then Davao Mayor Sara Duterte si BBM, automatic na daw na endorse din si PRRD si Bangag. Ngayon, alam na natin. Correct. Kasi nga, wasto yung paggamit na intelligence fund eh. Kaya yung sinasabi na bakit hindi malaman kung nasan si ganun, bakit hanggang 2016 lang ang EDSA, laos na. Boss Bads, hinarang daw sila kong depensor sa Cebu, yung motorcade nila kasama si Jing Paras. Talaga? Sayang naman. Sana ako masabi, agree ako sa analysis mo, host. Alam din ni Marcos na pinagtatawanan siya pag namatay. Siya nga nagsabi, di ba? Huwag kayo masyadong excited. Buhay ka pa, no? Excited. Ang sakit siguro nun, no? Buhay ka pa, excited na sila na mawala ka. Tsaka kung ako talaga yun, talagang, kung ayaw nyo sa akin, di papahinga na ako. Hanga ako kay Tatay Digong ng panahon ng pandemic. Mas maginhawa pa nga noon ang buhay kaysa ngayon. Wala namang pandemic pero ang bigat ng buhay. Alam niyo po, eto hindi ko lang naisama sa balita pero yung pagbaba po ng GDP. Grabe po. Pandemic level na po yung GDP natin ngayon. Pandemic level tayo, ano po yan eh. Talagang bagsak po ang ekonomiya ng buong mundo, Kaya kung bagsak ang ekonomiya natin, konti na lang, mas mataas lang ng konti, mas mababa lang ng konti yung ekonomiya natin nung panahon ng pandemic. Good morning, Ma'am Astrid Elia. Hello. Ngayon pa nga lang, living hero na sa atin si Tatay Digong. Correct, di ba? Buhay na bayani na. Pag namatay yan, totoong bayani na. Alam niyo po kasi, pahapiyawan ko kayo ng konti, kaya mahirap po maging bayani. Hindi sapat na, yun yung kinukwento ko, di ba si Aguinaldo, hindi sapat yung mga ginawa mo. Kinakailangan pati kamatayan mo. Dramatic. Kinakailangan yung pagkamatay mo talagang rin. Meron kang pamposter moment. Di ba? Nakita niyo yung bayani, may pamposter. Tignan niyo si Rizal. Di ba? Ano yung pamposter niya? Preparen! Apunten! Tugudugudug! Fuego! Pang! 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 Umikot pa yun. yung pagkamatay mo pwedeng ipamposter ba? Yun ang kulang ni Aguinaldo. Marami siyang chance na dapat namatay siya, hindi siya mamatay-matay. Alam niyo kung namatay lang si Aguinaldo, talo niya si Rizal tsaka si Bonifacio. Siya ang greatest hero natin. Hindi siya namatay-matay. Namatay siya sa katandaan. Di ba? Si Tatay Digong, matanda na si Tatay Digong. Ito na yung huling pwede siyang sumampa bilang president, bilang bayani. Okay.
Boss Buzz, ba't hindi ka na nagsusuot ng cap? Yung cap ko po, sinusuot ko, pag napapangitan na ako sa buhok ko, yan, nakasuot na ako ng cap. Yung mga ganun. Pero ngayon, medyo okay pa naman. Presentable pa naman. Yan yung panahon na hindi ako nagpapagupit. Maitago ko yung ano ng buhok. Basta yung pakiramdam ko, hindi maganda yung hilatsa ng buhok ko. Magkakap ako. Pero pag nakita ko sa camera, mukhang gwapo naman si Badong. Okay na yan. Ang kagandahan ni Astrid, ang type ni Badong. Iyak versus Diwang. Correct. Yan talaga yung mangyayari dun. Mga lutong ulam at pagkain nila kay. Hindi pwedeng maging bayani si Ninoy. Isa kasi siya sa mataas na opisyal ng NPA. Yan. Okay. Bagay matagal ng panahon na hindi nagkaroon ng tunay na bayani sa Pilipinas. Wag si Bayani Agbayani. Happy lunch, Sir Badong and all, sabi ni Lornace. Tunay na dakila si Dr. Gat Jose Rizal. Sir Buds, masakit tanggapin yung mamatay na nagdidiwang ang buong bansa. Dapat maforsin na rin ang lahat ng mga magnanakaw sa gobyerno na ganyan sila ipagdidiwang na mamamayang hirap na hirap. PRRD, buhay na alamat. Alam nyo po, kung po pwede lang sa Pilipinas, sa Amerika kasi pwede. Buhay ka pa, pwede ka na ipagtayo na rebulto eh. Kung sa Pilipinas, pwede lang yan. Si Tatay Digong ang kauna-unahang pwedeng bigyan yan. Magandang umaga po sa ating lahat, Lablin Shibukawa. Ayaw ni Tatay Diggs na ilagay ang pangalan sa kalye. Living legend. Pag nabalitaan na sinugod si BBM sa ospital, magdiwang ang sambayan ng Pilipinas. O nga, noon pandemic, nakakahulog pa ako sa utang. Tapos pinagbawal ni FPRRD ang maningil. Pati kuryente tigil. Boss Badong, naalala ko lang nung panahon ni Tatay Diggs, magmeron siya sakit. Ang personal doctor niya nagsasalita tungkol sa sakit niya, hindi kung sino-sino. Hindi naman po pwedeng magsalita po yung doktor ni BBM nang walang pahintulot. Kaya wala tayong medical bulletin. Alam nyo, sinasadya rin nila yan eh. Tuwan-tuwa nga sila na ang pinag-uusapan nila, sakit ni BBM, China, di ba? Bakit? Yung dapat pag-usapan na mga flood control eh, hindi na napag-usapan eh. Nakakahiya si Vince Dizon, no? Pinuntahan niya sa Cebu, crack yung mga yung mga flood control, pero ang tinignan, ang ganda ng pagkaka-aspalto dito. Tignan mo yung pinakikita naman sa background mo, nakakrak na lahat ng pader dun. Kilig yarn. Speaking of history, next month 40 years na yung EDSA 1. Baka next month din mapalis uli yung isang Marcos sa pwesto. Wish ko lang. Ayan po talaga ang masakit sa lahat, no? Talagang pagka wini-wish nila na mawala ka na sa mundong ibabaw at o kaya matanggal ka na sa kapangyarihan, sakit siguro, no? Sino naman ang bayani ng mga adik yan? Mukhang pogi ka naman, Lon. Mukhang pogi lang. Sunday Scolano, good morning. May agimat si Aguinaldo kaya di mamatay-matay, Sir Buds. Meanwhile, si Kian, bayani ng dilaw at makakaliwa. Tatay Buds, yung SAF, death anniversary ng SAF 44, binaliwala lang. Pero si Kian, halos gawin santo, pati mga EJK victims, may museum pa. Alam nyo kung bakit? Alam nyo kung bakit po na hindi po nila kilalanin yung SAP 44? Kasi po, kakambal ng pagpapakabayani ng SAP 44, yung kapalpakan ng gobyerno ni Pinoy. Maaalala mo rin eh, bakit namatay ang SAP 44? Kasi walang reinforcement na dumating. Sino yung presidente noon na hindi na patay-patay?
Pogi ka daw kasi maraming gatas ang lumabas mo kung kiligin na badong, sabi ni Astrid. May Chinese translator sa embassy na pag persona ng gratang ambassador ng China, sila rin ay alis. Lahat po sila. Lahat ng tao sa Chinese embassy. Boss Bad, speaking of history next month, yan. Di man bayani may tuturing si Tatay Digong, di matatawaran ng ginawa pagmamahal sa mga tao ng panahon ng COVID. Correct. Si Kian Bus bayani ng Dilawan. Sana magpiesta pag may namamatay na korap. Si Jimenez, deads na ng Comelec. But hindi talaga papanalunin ng ICC si Kaufman kasi yung kaso na lang ni PRRD ang bumubuhay sa ICC. Yun ang katotohanan dyan. Pero ito po para lang po sa kalaman natin, ano po yung pwedeng maganap dito sa pagbabasa po ng ano yan? Reading of ano yan ng mga kaso kay PRRD. Pwede na siyang tablahin, palaya na si PRRD. Pwede po siyang ipagpaliban para makakuha pa ng ebidensya yung prosecutor. Tindi nga Dito sa atin, bawal mo ipakulong yung tao pag walang matibay na ebidensya. Doon sa mga hinayupak na korte na yan, kulong ka na, wala pang ebidensya laban sa'yo.